Step back lang tayo ng konti. No? Siyempre po, alam po natin ang mga nangyayari sa mundo. Alam natin na may US, Iran, Israel, pero alam ba natin kung bakit? At sabihin natin, baka mamaya, hindi, dyan lang yan. Ang epekto sa atin yung mga oil prices. Pero bakit po natin kailangan malaman? Why should we care? Ating mga Pilipino, alam po ba natin ang mga rekta at ang mga, sabi nga ng ating guest today, indirect effects. Perhaps, Maan, yung indirect effects, nararamdaman na natin. Oo. Pero hindi naman tayo sa mananakot, ha? Yes, hindi. Hindi po. Dahil hindi rin naman para mag-cause ng panic ito. Yes. Pero hindi naman masama na maging proactive tayo. Maghanda tayo sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Kumbaga, yun yung ambag din natin. Kung yung lindol nga, pinaghahandaan natin. Walang ano yan, ha? Hindi mo mapapredict ang Yes. lindol. Anytime yan, may go bag ka na ba? Kompleto ba yan? Baka expired na yung ibang medical supplies dyan. I-update po natin. Pero syempre nga, dahil nga naramdaman na natin agad-agad yung presyo ng gasolina. Parang grades natin na sana all grades natin nung elementary no? Grabe, no? Isa yun sa pinakamahal na place, na lugar. Oo, sa ngayon, ang gasolinahan. Oo. Ayan, pero yun nga po, no, para pag-usapan po natin ang paghahanda sa epekto ng sigalot sa Middle East. Walang iba, kasama po natin today ang disaster response expert. At syempre, pag-usapin po sa disaster management, makakusap po natin ngayon live in studio, Dr. Ted Esguerra. Dr. Ted, good morning po. Mix Good Busos morning. and Maan Makapagal. Ay, suki ko to eh. Of course. Magandang umaga, maayong buntag, no? Marhay na aga, maupay, naimbag na aldaw. Yun nga, back may to may pagka-prepper ba kayo? Si Doc Ted, prepper talaga yan. Oo. Di ba pag napapanood mo sa Siyempre-wensya ko eh. Siyempre-wensya ko eh. Sa mga reels, may makikita tayo sa abroad. Di ba may mga preppers, may mga bunkers, may mga doomsday prepper pa ngayon, mga talagang extreme. Yun nga, Doc Ted, naramdaman na natin yung pagtaas ng presyo, haba ng pila, ang taas ng presyo ng gasolina. Syempre mga nagtatanong, pwede kasi magkaroon tayo ng rotational brownout, hindi natin malaman kung kailan yan. Yung presyo din ng LPG, mga umaasa sa pagluluto sa gas. So, Doc Ted, ang ating paghahandaan sa ngayon? Okay, meron kasing tatlong levels, no, na preparedness gawin dapat. So, yung institutional, that's on the government side, yung tinatawag nilang allocating reserves, no, kung talagang na choke point na yung source natin, lalo na yung Strait of Hormuz, na kung saan doon dumadaan from the Gulf states, no. Wala pa kasi tayong, hindi ko alam kung kaya nating kumuha backdoor. Sabah and perhaps Brunei, they are only producing countries na malapit lang sa atin, na hindi dadaan doon sa dispute areas. Secondly, merong community at workplace preparedness. Yung ginagawa natin na magbawas tayo na 4 days, which is that's okay. Yes. Kung ako nga lang, no, baka pwedeng meron pang site-specific adjustment. Baka pwedeng yung iba, hindi talaga sisipot na. Kaya naman, yung mga designers lang, researchers, they can do it virtually. Nangyari yan nung pandemic. Pandemic. Yung eskwelahan, hybrid or nagawa natin pandemic, no? And we can reconfigure. So, yan naman, sabi nga ni yung isang the guy who's behind yung evolution, na kung gusto mong matibay ka, kailangan sumang-ayon ka sa change, no? So yan yung matibay na species. And the last is the individual preparedness, which is dito tayo muna lulugar, particularly when you were telling me some issues. Itong isang individual, no, particularly isang Pilipino, may isang problema tayo. We are not really the person na mag-verify kung totoo hindi. We got crazy with news, and sometimes we line up. The more we will have trouble sa iinit ulo mo, and then mag-protest ka, you write bad things sa online. So hindi siya maganda. Alarmist ka. Hindi, you are not the guy who's preparing, you are the guy who's staging the alarm. But there is a issue on the oil. We have to know na dependent ang ating bansa. Sa day-to-day, domestic hanggang industrial setting, dependent. Ang ating power is coal pa mainly. Hindi kaya ng renewable. I work in a renewable company ng Lopez na. Pero hindi kaya. So pag nawala na ng crudo yung barko ko,
na karga ng coal galing sa Indonesia, wala na. Ito na yung rotational brownout mo. We have power outages. Now, you have to note, in this side of the world, pati tubig natin, dependent din yan sa power. Correct. Kung ihaba natin yung pagwala ng kuryente, susunod na yung tubig, then people will get out of the streets. That's where we have problem. No? So, ang isang gagawin lang natin, first and foremost, kung lalo na yung workplace, isama ko yung simbahan at eskwelahan, baka pwede naman makiusap tayo, no? Kahit sa inyong programa, sa everyday or weekly, remind them to inform the public. You have to enforce kasi nakakalito ang totoo at hindi totoo sa social media. Yun na nga po. Yeah. Meron ding mga totoo ba at hindi totoo na sabihin po natin. Generally lang, hanggang kailan ba ang supply talaga ng oil sa Pilipinas? Meron din mga ganun. But at the same time, those are verified or unverified sources. As an individual, Doc Ted, ano po yung pwede nating at least magawa? Oo. Yung individual, ang magagawa mo dito, Mano? Doc, yung munang sabi mo sa, ano yan, simbahan, Okay. sa Eskwelahan. yung Sa tubig. workplace. Oo, Okay, number 1, i-reduce mo yung encounter time. Yan. No, parang sa amin, ginagawa na, i-reduce na. No? So, nagawa naman nung pandemic, kaya naman balikan. Canada has a very good structure, again, on work from home. Number 2, the usage of ito medyo tightening the belt lang. Naalala ko pa noon, nung buhay pa si late President Ramos, sikipan yung sinturon habang tayo'y, para abutin natin yung maging Tiger Cub of Asia tayo. Merong kayong isusurrender. So, the usage of water, electricity, parang sa amin na lang, nag-imbak kaming tubig. Hindi naman siguro nakakawala ng aesthetics kung sa banyo namin may 4 na Yung balde. drum-drum, oo. Diba, hindi naman doon pupunta yung bisita. Sa likod bahay, pwede. Yes. Oo. And what I did with the water, drum. Nasa loob ng bahay. Pangit tingnan. Lagyan mo ng ethnic na tapestry. So nag-imbak din ng bigas because we don't want to be a problem. Bago pa naman talagang nag-full blown to, nag-imbak na. Even fuel, niro-rotate ko yung mas luma. So ganun na ako kasi lindol. I have to Yes. walk the walk. Walk the walk. Natural. Walk the walk and Alam the nga run naman and si the Doc talk. Ted pa yung mauna sa pila sa So, so pwedeng ganon. But I don't want you to do it right now because you will be charged with hoarding. Yes. Naman, No? yes. Kasi Opo. when it's in the crisis that you nag-ipon ka na parang hindi na siya normal, that's hoarding, no? At makakasuhan ka. So, yan, no? Ang ating pag-utilize sa fuel para individually magko-contribute ka sa collective campaign. Then, totoo po yan, nagmahal. Kasi ako po, may 3 talaga akong tangke. Tapos nung nagtanong ako, can I buy one more? Sabi niya, Hindi wala, na. naubos. So, nag-order kami ng uling. So, dumating kahapon, yung uling sa tropa namin. Kasi meron akong coal stove. No? May mga style. So, pwede akong bumalik, but you have to do it safely naman sa bahay. Yes. Mag-ano ka? Ako, Back to basics. yes. Pwede, oo. Ganun lang. Sa bahay namin, i-adjust lang yung kulungan ng aso, pwede kami mag-uling sa bahay. So ulit, Doc, as a refresher po, paano po ba natin may-utilize ang uling sa pang-araw-araw? Alimbawa, yung pagluto mo lang na medyo long run na luto, lalo na kanin. So, iuling mo siya. Tapos, kung pwede sana, yung mga ulam, merong 2 sets of ulam ka. Yung ulam na doesn't need much refrigeration. Adobo. Tawag nawin, the all the way, no? So, pwede siya, no? Or kahit yung mga dried na tinapaw or pwede mong marihit lang. Yes. So, doon po yun, no? At kung may mga bata ka na kapag liguan mo mainit, magte-thermos ka. So dagdagan mo lang yung thermos para sa mga maiinit, no? Just in case. That's one thing. Then you have to check on other items na you don't need to have yung lagi mong gagamitin like sugar. Siguro kaya naman natin kung magkape na isang ganun lang. Correct, Or kung pwede oo. walang sugar, no? Iwas diabetes. Diabetes. And then, hanap na kayo ng lugar sa bahay kasi I know, hindi naman siguro to tatagal. Sabihin natin, 6 months, 8 months, parang kami, tulog sa ibaba. So, although may nakanet,
Oo. Walang pero if you want to have a mosquito net, balik tayo sa mosquito net sa ibaba. Oo. Malamig kasi, lapad, Yes. semento. So, hindi na kami nag-electric Aircon. fan Oo, or electric aircon. fan. Literally, pina-shutdown talaga yung aircon at tinanggal. Para lang hindi na kami Tinanggal. aircon. Bumagsak din yung namin bayad. That's good. Yes, That's a yes, good yes. practice. Oo. Hindi, tsaka Doc Ted, halimbawa kung nasa probinsya ka, pwede kang magputol ng kahoy, yung ipanggatong, di ba? Yeah, wala akong problema sa probinsya, no? Unless ang trabaho mo sa probinsya has something to do, like you need transport. Like for example, yung goods mo, then I have a problem. So, ang titingnan lang natin is utilizing your own produce. Halimbawa, may gulay Ay, ako. may tanim, yun ang maganda Mag-ano ka muna sa'yo. And find ways how to preserve it. Mga ninuno natin, there's a way of preserving, lalo na meat. Yung in-smoke lang nila. Then we will... Oo. Balikan natin. Maybe a government or TESDA can teach us how to create a homesteading by preserving food, yung parang style atsara. Ayan, yung mga ayan. style sa Baguio yan, di ba? Oo. Ted, opo, yung mga smoked meats. Fermented. Opo, opo. Yung Yes. hindi kailangan na nasa So, ref. Yes, opo. Actually, kaya sinabi ko yung school, kesa kung ano-anong mga thesis pinapagawa ninyo tapos pinagraduate niyo na walang katuturan. Correct. Na Hindi non-operational, practical. Sana doon ay... tayo sa practical. Oo. Let's do it like how the Singaporeans, the Israeli, the Swiss in Switzerland. Yes. Very operational yung kanilang way of looking at things that in the long race, pag may something self-sustaining yung Opo. sila. Correct. Self-contained, self-sustained citizenry meron. So, maganda sa barangay, sa community, magkaroon ng seminar, yung pagpapreserve ng pagkain, mga pagkain na Isa din. dapat na, di ba? Yung mga ganun eh. Tapos isa, transport culture tayo tumaan. Yes. Yan, Ito. yan. Opo, opo. Subukan nyo, parang kami pinag-usapan namin sa office, sa EDC, first gen na pala kayo mga yun, Yes. mag-pooling na. Carpooling. Yun, carpooling. Yes. Now, if you have to drive a car, magbawas ka na ng load na unnecessary. Ito yung medyo nahirapan ako kasi may mga go bag ako. Oo. Tapos nagpalit na ako ng jack na mabigat. Sabi ko isang jack na lang kasi may pang rescue jack ako. Kasi the more mabigat ang truck mo, Mas or kumukonsumo. Mas makonsumo. Oh. Then paki-note yung itong hindi napapansin ninyo, yung gulong. Okay. Ang gulong mo, medyo i-inflate mo, wag mo siyang i-deflate. Kasi pag deflate, mas merong tinatawag nating rolling resistance yun eh. Mas So, kailangan mo ng power. Yeah, so kung Hence, hindi mo kailangan alam, ng mas gasolina pa. oh, Kumbaga yung opo. effort. Yung effort, mas opo. malaki. so ginagawa lang naman namin yung mga nagdi-deflate pag 4x4 para mas kumakapit yung Gulong. oo. Mm. Pero pag nandito ka, ano mo. And then pangalawa, kung kaya mo magtinatawag na seamless linear singular, parang pooling din siya sa isang trabaho. Parang ako mahilig din ako sa ganito. Oy, papunta akong Bukidnon. Kung merong gusto sa akin ng Kidapawan, magkita na lang tayo. Parang isang one stone, three birds, ganon. So, baka pwede natin gawin siya para hindi masyadong marami encounter. And like sa amin, sa opisina ulit, bawas kami ng face-to-face. Kung kaya naman virtually, na hindi talaga kailangan yung live and in color ang tao na doon, reconfigure lahat. So, we want to be part of the solution. Now, kaya ko sinabi, individual, it should become your philosophy. Para hindi Yes. ka problema dito sa lipunan at problema ka sa gobyerno. Everyone must abide by a collective Ito yung problema sa Pilipino. You know, Maan and Mix. A little anthropology at makinig kayo mga taga-subaybay, no? Subukan natin, sumang-ayon na tayo collective sa campaign kasi nahirapan ng Pilipino. We are diverse. Aha. Hindi pa tayo na-unite ng 1935 Constitution as a nation. We are a country. I will not say sorry. We are not yet a nation because we are not yet that united. Pumupunta ako sa ibang bansa, speaker ako. Nako, iba-ibang community. Ilocano community, Batangueño community. Why can't we just come up with one community? In preparedness, ano na tayo lahat, wag mo nang mag-bash. No? Tapos ngayon, Correct. sa mga kababayan natin, ito pa, how to prepare our OFW. Kung meron kayong mga kapatiran, kamag-anak na OFW, pakisabihan po sila mag-text or mag-Zoom or whatever, na ipasama na po sa database ng, kahit illegal ka, database ng embassy natin or consul gen, para in case, tapos saan na yung, kasi wala pa po Ma-account. tayong AI-driven, like the crisis ops na, pagtingin ko dito sa embahada, nakikita ko sa mapa saan ang mga Pilipino. And when I have to collect them, kung hindi sila I can bring them to the embassy. So, mag-abiso na po kayo para in case mag-alert level 4 or 5, 4,
ma-repatriate po kayo. So, tulungan po natin. Wag po tayo, sige nga, ang gobyerno wala. The government is also manned by people like us. They have limits. So, magtulungan na lang tayo. Abiso kayo, punta kayo sa embahada. Kung kailangan pa na hindi kayo ma-repatriate, alam lang kung saan kayo kukunin ng mga opisyalis natin sa embahada. So, Doc Ted, kung ano yung paghahanda natin sa lindol, ganun din. Pareho Say, lang siya. 72 hours na pagkain, tubig. Lampasan mo yun, Maan. Okay. Ang 72 hours, you have to note, medyo sa ibang bansa lang yan. Dahil help will come after 72 mabilis sila hours. kasi may mga prepositioned Oo, units. Medyo yes. sabihin natin, hindi ko naman sinabing hindi tayo matikas, but by urban planning, hindi pa pabor, baka saka ang services natin is not strategically position. So sabihin na lang natin na give us 5 to 7 days yung iyong preparedness stockpile sa go bag. Importante sa go bag, yung mga essentials lang na andun yung mga papeles mo kasi gera yan. Ano ibig sabihin? Kung kunwari, in worst case scenario tayo, like World War II, pag bumalik na sa normalcy, nandun yung papeles ko na natapos ako grade 6, para pag nag-eskwela ako, baka mawala na yung files lahat eh. So, importante yung papeles. Passport, birth certificate, yes, mga can, maibalik yung pagkatao sa tao. Siyempre, tubig, first aid kit, yung mga meals ready to eat, yung mga hygiene, yun yung dinadala. Isang importante sa ganito like Lindol is your evacuation. You have to design your evacuation. When I say evacuation, this is a dynamic evacuation. If something happens, ito ay hindi ko ina-alarm. Hindi pa naman ito nangyari. Opo, yes. Kung may malakihan like Lindol, like a 7.2 magnitude earthquake or a massive blackout kasi nga gera na, Opo, nadamay na tayo, you have to get out of the city because the city has no water and food. Coming from periphery yan eh. Ako, meron na po akong design. As in. Yes, oo. Ay, hindi ko lang masabi. Saan ka pupunta? Meron yan. Saan ka pupunta? Kung nasa urban area ka, Okay. saan ka pupunta Sige, ngayon? Ang sige. self-sustaining kasi may lugar na sila. Oo. May community na nga yan eh. May tanim. Yeah, Oo. Merong isda, may alagang isda na So, rin. poultry, merong no? lugar. Pero kung ako, isa sa tinitingnan ko, I'll go south. Opo. Kasi nung panahon ng pangalawang digmaan, ang Bicol hindi gaanong binibisita by land force ng Japanese eh. Oh. Baka pwedeng mangyari ngayon. So I'll just go south. If Luzon will be compromised, I can jump to Samar, Leyte, go to Mindanao. Jackrabbit lang ako. So yun yung position ko. That's why may fuel ako. And kamag-anak ko, yung family ko, my kids, they know. Yes. In case something happens, no? Kasi I don't know what's gonna happen tomorrow. Namatay ako. That's what they will do also. Oo. They're oriented on that. Doc, kasi nga, hindi ka makapag-charge ng iyong cellphone. Mawawala din yung, sabi mo, kuryente. Umaasad din yung mga ating yung cellphone natin. Malamang, mawalan din ng signal sa communication. Yung hand crank radio, na hindi gagamit ng baterya, Yeah. hindi rin gagamit ng kuryente. Kala ko meron ako. Flashlight, may hand crank na rin eh. Yes. So, transistor, di ba? Yeah. Di ba mga ganon? Hand wind, di ba ganon? Tama Kailangan yun. meron din. Meron na pong available. At meron na pong available yan at made sa isang lugar na makukuha natin mura. No? Tama yung sinabi mo at may ilan ng ganon. May mga sisirain. Pero ito sa akin matagal na. So you can charge it and you can charge your phone. May flashlight siya, may radio AM FM. Why I'm particular with radio? Ito po ay two-way. Nag-uusap tayo. Pag bumagsak na yung telcos, ano na yung communication ko? Kahit malang one-way meron. Pag meron akong AM radio, hindi naman siguro lahat ng AM radio babagsak sa lindol or Tsaka mayayari sa gagamitin gera. niya ng government sa Yes. Emergency broadcast. broadcasting. Oo. So makikinig ka ngayon. O nandito po kayo sa vicinity ng DCMM na kung saan ang Australian team, humanitarian blah 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 nandoon at nagdi-distribute. Then I know kasi meron akong comms. Communication is the backbone. Akala nyo lang, it might not be like the food and water, but if you want to have a sustainment in survival, communication, because tayo ay grabe ang dependency natin because as an animal, we are a social animal. We need to relate ourselves, to communicate. So, paano mangyari yun? Babalik ako sa radio. Bakit kailangan ng crank? Kasi baka maubusan ako ng mga 2A or 3A. So, pwede po yun. At, Pwede pang charge. Pwede pang charge. Ang meron doon, solar yun. Yes. Pwede mo i-charge.
pwede ka mag-charge ng cellphone, Oo. may ilaw, may AM, FM radio, ano pa bang mga Meron ka dyan, Doc? Sabi mo? Tiningnan ko, sa isang bag ko pala. Kasi isang bag sa'yo, Ako makita sana meron natin. noon pa. Yeah. Talaga. Yung hand crank Oo. na So, pwede siya transistor. makakuha, Doc? Yes. Opo. Lahat. Hand Minsan crank. natutuwa ako pag ino-on ko lang. Hahanap ka lang ng Hahanap signal ka lang. kasi Yes. doon. Meron siya antena. Yes. Oo. Yung mga two-way radio, kung naka-charge din lang siya, possible din na makahanap ka doon na makakausap eh. Yes and no. Oo. Merong, siyempre, depende sa frequency. No? Yung, kung sinabi mo lang na yung direct communication, halimbawa, diyan ka lang, mag-uusap tayo. Oo. Pero kung nandun ka sa Marikina, hindi, unless meron kang Repeater. repeater. Oo. Pwede siya, katulad ko pwede. Na kasi tinatago ko lang siya, lalo na yung mga dual band or triple, baka lang may maligaw, Oo, at masagap. masagap ako. So, I have in my truck, I have portable, I have this family radios lang na pag nag-convoy kami, nag-uusap din kami. Parang walkie-talkie na. Yes, ay, ganun lang. Oo. Niready ko siya. And these are cheap. I can buy them like 500 Actually, pesos or yan less. yung mga napapanood natin sa mga survival Yun na nga, movies. oo nga. Sa mga zombie, apocalypse. Na mga Diba? practical. Oo, hindi. Tsaka yun yung, kung ano yung, di ba? Pero surreal, Maan. Oo, Kasi survival surreal. Kasi kung napapanood natin siya, wow, parang nangyayari siya, no? Oo. Pero maganda ka na pag-uusapan para Hindi mas masama. prepared tayo. Oo. At na alam mo hindi siya nangyayari. mahal ha. Para lang sa mga tagapakinig ninyo, yung binabanggit ko po, kung matyaga lang kayo, hindi po siya mahal. May nabibili kayo mura. Ako po, hindi po ako nahihiya. Bumibili talaga akong mura. Na nakikita ko sa pwede bang bagitin yung mga Lazada shop? Online shopping. Online shopping. Marami Yes. yan. Yes. Bibili ako sa US, it costs 2,000 pesos. Nakita ko lang halos pareho. Sinay ko yung material, why will I buy for the same It's okay. Parang ito, halimbawa ito. Sige po. Sa bag ko, meron akong tourniquet. You buy the original, that's 2,000 plus. You know, you can buy same material at 240. Pesos. Aba, a Yes. fraction Malayo. of the price. Opo. So, hindi ako nahihiya na banggitin ko yun. Mga dupe. Walking the pero, talk. Pero kung magagamit naman talaga din, at lahat, kasi minsan marami kayong miyembro sa pamilya, kung ikaw meron, lahat din sila meron. Yes. Yun po. Totoo Oo. po yan. Oo. Ginagawa po namin yan. In fact, redundancy. Katulad ko, meron po akong go bag mismo sa sakyan. May go bag ako sa opisina, may go bag ako sa bahay. That's not exaggeration. It's just called redundancy because you don't know saan ka naabutan. Correct. And even in my laptop bag ko, meron ding kit. Merong basta may tubig, basta merong minimal na I call it GHB material. Get home bag. Oo. Get home back. Dati nakapunta ako sa bahay ni Doc Oo. Ted. Kasi Oo. nga, di ba, gumawa tayo ng parang docu. Oo. So, may mga paraan sila, may mga communication signal sila na pag nawala ng cellphone, may mga drawing sa labas, may code yun, coded. Tapos, ito pa nga, pag may chemical warfare, hindi ako nanakot kasi may pagka-prepper din ako. Na may alagang ibon sa labas na unang-unang mamamatay kung may chemical leak, ganyan. Yeah. So, pag napansin mong nategi yung iyong alagang lovebirds ba yan? Yeah. So, alam mong So, alam may mo, something something's sa wrong, foul sa hangin. air. May something sa hangin. So, Parang pinapanood ko lang, Ganon kami kalala ni Doc Ted before. Pero maganda po na pag-usapan natin. Ay, nako, 10 bits na Ang naman sarap po. talagang pag-usapan din yung mga hack. Yes. Diba? Yung mga hack na wala ka nito, pero posible palang gawin ito. Alright. Diba? Tama. Sarap. 10 bits na naman ang ating usapan. Pero Doc, sana po makabalik kayo. Makausap po Oo. natin kayo Sure. muli. Yung Siyempre, mga hack ang gusto ko eh. Siyempre, next time, ang mga hacks, disaster management response expert, Dr. Ted Esquera. Doc, marami po salamat sa inyong oras at serbisyo sa mamayang Pilipino. Doc, thank you po. Sige, salamat po.